Ikigai. Ang lihim ng mga Hapon sa mahaba at masayang buhay. Panimula. Sa mabilis at maingay na mundo natin ngayon, napakahalaga na magbigay pansin sa kapayapaan at kalusugan ng ating isipan. Madalas, dumarating ang panahon na tayo ay nalulungkot, nadidismaya, at nahaharap sa mga pagkakataon kung saan tila wala tayong nakikitang pag-asa. Maaaring itanong mo sa sarili mo, paano ako agad tumanda ng ganito, gayong wala pa akong nararating? Bakit kahit maganda ang trabaho mo, pakiramdam mo ay hindi ka masaya? Marahil ay nabubuhay ka ayon sa kagustuhan ng iba at hindi ayon sa sarili mong kagustuhan. Maaaring hindi mo nagawa ang karerang nais mo o natatakot kang husgahan ng iba at takot sa pagbabago. Madalas, nararamdaman mo na hindi ka produktibo sa napiling larangan at sinasayang mo lang ang oras mo. Maaaring iniisip mo na wala kang epekto sa mga tao at hindi ka mahalaga. Kung ganito ang mga nasa isip mo, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sa pag-usad natin, ipapaliwanag ng aklat na ito kung paano mo matatagpuan ang iyong ikigai. Ang ikigai ay isang salitang Hapon na nangangahulugang dahilan ng ating pag-iral. Ito ay binubuo ng dalawang bahagi, iki, na nangangahulugang buhay, at gai, na nangangahulugang layunin o kabuluhan. Layunin itong tulungan kang mahanap ang kahulugan ng iyong buhay. Ang konsepto nito ay konektado rin sa pilosopiya ng terapiya ni Viktor Frankl, na nangangahulugang layunin sa buhay. Sana'y matuklasan mo ang iyong ikigai at maranasan ang tunay na kasiyahan. Kabanata 1. Ikigai. Ang sining ng pananatili na bata habang tumatanda. Alam mo ba ang iyong ikigai? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung saang direksyon ka patungo? Maaaring tinatanong mo kung nasaan ang iyong ikigai at paano mo ito matatagpuan. Kailangang maging matiisin sa paghahanap nito, ngunit maniwala ka, ito ay isang napakahalagang kayamanan. Para rito, kailangan mong mas makilala ang sarili mo. Kung natuklasan mo na ito, binabati kita, dahil marami ang patuloy na naghahanap nito ngunit hindi pa rin nila natatagpuan. Ang ikigai ay ang sentro ng iyong passion, misyon, trabaho, at propesyon. Binubuo ito ng 4 na aspeto. Una, kung ano ang mahal mo, passion. 2, kung ano ang kailangan ng mundo, misyon. 3, kung saan ka pinakamahusay, trabaho. 4, kung saan ka binabayaran, propesyon. Ang iyong passion ay dapat magkatugma sa iyong misyon. Gawin mo ang mahal mo, ngunit kailangang may layunin ito. Halimbawa, kung gusto mo ang pagsusulat, ito ang iyong passion. Nagsisimula kang magsulat dahil nais mong magbigay inspirasyon sa mga tao gamit ang iyong mga salita. Binabayaran ka rin para sa iyong talino at kakayahan, kaya nagiging propesyon mo ito. Sa ganitong paraan, ang bawat salita mo ay nagkakaroon ng halaga. Halos parang tinamaan mo ang 2 ibon gamit ang isang bato, binabayaran ka para gawin ang pinakamamahal mong bagay. Dahil dito, hindi mo agad iisipin ang pagreretiro. Patuloy kang gumagawa ng gusto mo, na siyang dahilan ng pagiging masigla mo. Tandaan, nagtatrabaho ka dahil mahal mo ang ginagawa mo, hindi lang dahil binabayaran ka para rito. Ang trabaho mo ay nagdudulot ng kasiyahan, at positibong epekto sa buhay ng iba. Kabanata 2. Mga lihim ng anti-aging. Ngayon napaka-advanced na ng teknolohiya kaya nakakatulong ito upang malaman natin kung paano pabagalin ang pagtanda. Hindi ito nangangahulugang umasa tayo ng husto sa teknolohiya, ngunit nakakatulong ito para mabawasan ang ating stress at gawing mas madali at komportable ang ating buhay. Dahil sa kaginhawaan na hatid ng teknolohiya, kailangan nating maglaan ng oras para sa mental at pisikal na ehersisyo, at pareho itong dapat gawin ng magkasabay. Kapag malusog ang iyong isipan, bumabagal ang proseso ng pagtanda. Kailangan nating magkaroon ng positibong pananaw upang makita ang mga bagay ng may liwanag. Nakakatulong ito upang maayos nating ma-handle ang ating emosyon. Magagawa mong protektahan ang sarili mo mula sa mga negatibong damdamin patungkol sa mga bagay sa paligid mo. Ayon kina Collins Hemingway at Scholle Mobergnitz, ang patuloy na pagkuha ng bagong impormasyon at dagdag na kaalaman sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba, at paggawa ng mga bagay na akala mo ay hindi mo kaya, ay nakakatulong para hindi ka ma-depress. Kahit sa edad na 20, nagsisimula ng tumaas ang edad ng ating mga neuron sa utak.
Kaya't napakahalaga ng mental training upang mapanatili ang ating isipan na aktibo, at huwag hayaang mawalan ng pagnanais, kundi laging panatilihin ang hangarin na matuto ng bagong bagay. Ang stress ay isang malaking dahilan kung bakit mabilis tumanda ang tao. Karamihan ng mga problema sa kalusugan ay sanhi ng stress. Binibigyan nito ng pinsala ang estruktura at mga malulusog na cells sa ating katawan kaya nagkakaroon tayo ng premature aging. Ayon kay psychology professor, Howard S. Friedman, ang kaunting stress ay mabuti para sa atin. Ang mga tao na may mababang stress levels ay nabubuhay ng mas matagal kaysa sa mga taong may relaxed at unhealthy lifestyle na maagang nagre-retiro. Ang hindi paggawa ng pisikal na aktibidad ay nagdudulot ng pagbaba ng muscular at respiratory fitness. Gayunpaman, ang stress ay may benepisyo sa ilang antas, dahil ito ay nagtutulak sa atin na malampasan ang mga problema, ngunit kailangan nating matutong mag-handle ng ating reaksyon sa anumang problema. Dapat nating protektahan ang ating sarili mula sa pagiging nerbyoso, pagkalito, pag-aalala, at ang maging tao na madaling magpasakop sa stress dulot ng ingay ng mundo. Tandaan, ang stress ay nagmumula sa ating pananaw sa sitwasyon na naroroon. Ang mga tao na nakakakita ng mga bagay mula sa positibong pananaw ay mas mahusay na nakokontrol ang kanilang emosyon. Upang mabawasan ang stress, dapat natin gawin ang meditation, breathing exercises, yoga, at body scan. Kabanata 3. Mula sa logotherapy patungo sa ikigai. Ang logotherapy o layunin ng ating buhay ay kaunti ang kaibahan sa psychoanalysis ni Sigmund Freud. Ang logotherapy ni Viktor Frankl ay nagpapalakas sa pasyente na hanapin ang kanilang layunin o kahulugan ng buhay. Minsan, tayo ay nadidismaya kapag nakikita natin ang ating sarili na hindi katulad ng nais nating makita sa buhay. Kadalasan, pinipili natin ang nais ng lipunan para sa atin, imbes na ang ating sariling kagustuhan. Kaya't napakahalaga na malaman natin kung ano ang gusto nating maging, at para maabot ito, kailangan natin lumaban at tumayo ng matatag. Dapat tayong mabuhay upang matutunan ang ating layunin upang maramdaman natin ang pagkakumpleto at kasiyahan. Ang kaligayahan ay isang pagpili. Nawalan si Viktor ng ilang miyembro ng pamilya noong panahon ng mga pag-atake ni Hitler. Nangyari ito isang taon matapos niyang simulan ang kanyang practice sa neurology at psychiatry. Ang kanyang pamilya ay inaresto, ang kanyang ama ay namatay dahil sa gutom, at ang kanyang ina at kapatid ay pinatay. Ang mga aklat at papel na isinulat niya habang nasa Auschwitz ay kinumpiska at winasak. Ngunit nanatili siyang may pag-asa dahil sa kanyang hangarin na muling makita ang kanyang asawa at pamilya. Kahit ang typhoid fever ay hindi nakapigil sa kanya mula sa pagsusulat muli ng mga aklat na iyon. Ito ang tanging dahilan na nagbigay sa kanya ng lakas para mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit siya naging matagumpay sa pag-survive kahit sa isang impyernong tulad ng concentration camp. Laging tinitingnan ni Viktor ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Hindi lamang niya nais mabuhay ng ganito, kundi may layunin siya sa kanyang buhay. Isang beses, may isang politiko mula sa North America na ayaw sa kanyang trabaho. Hindi siya sang-ayon sa international na pulisya ng kanyang bansa, ngunit kailangan niyang ipatupad ito. Sinabi ng kanyang psychotherapist na dapat niyang kalimutan ang away nila ng kanyang ama, at magkaayos dahil ang kanyang frustration ay dulot ng kanilang sirang relasyon. Ngunit sinabi ni Viktor sa kanya ang ibang dahilan sa problemang ito. Ipinaliwanag ni Viktor na ang kanyang pagkadismaya ay dahil hindi niya mahal ang kanyang trabaho. Dapat ay pumili siya ng isang karera na parehong kanyang passion at layunin. Sa kalaunan, napatunayan itong totoo, ilang taon pagkatapos. Sinabi ng politiko kay Viktor na iniwan niya ang politika at pinili ang karerang nais niya, at siya ay masaya at kontento na sa bagong landas. Lahat tayo ay may kanya-kanyang landas na nais tahakin. Kailangan lamang nating maglakas loob na lumaban para dito. Isang beses, may isang babae na nawalan ng kanyang 11 taong gulang na anak. Palagi siyang nag-iisip tungkol sa pagtapos ng kanyang buhay. May isa pa siyang anak na paralisado, mula pagkasilang. Nawalan siya ng pag-asa at ilang beses na niyang sinubukang patayin ang kanyang anak at ang kanyang sarili. Akala niya mas madali at mas mabuti para sa kanilang dalawa. Ngunit naniniwala ang kanyang anak na may layunin ang kanyang buhay,
at kung pareho silang mamamatay, hindi magiging kumpleto ang layunin nito. Hiniling ni Victor sa babae na imaginin niyang nasa huling sandali siya ng kanyang buhay, at sinabi sa kanya na imaginin niyang mayaman siya, ngunit walang anak. Doon lang napagtanto ng babae na wala na palang kahulugan ang kanyang buhay. Sa buong buhay niya, ginawa niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Ngayon, natutunan niyang ang kahulugan ng kanyang buhay ay ang magbigay ng magandang buhay para sa kanyang anak, kahit na magsakripisyo siya ng lahat. Nagsimula siyang tignan ang sarili mula sa ibang perspektibo. Para siyang nakaramdam ng ginhawa sa kauna-unahang pagkakataon. Naunawaan niyang hindi siya nabigo. Hindi niya kailangang tapusin ang kanyang buhay dahil may isa pa siyang anak na maaari niyang ipagpatuloy ang buhay para sa kanya. Minsan, kailangan natin ng pagtanggap o ng mga tao na mag-aaruga sa atin. Isang beses, may isang doktor na sobra ang depresyon. Pumunta siya kay Victor. Hindi niya kayang makarecover mula sa pagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hiniling ni Victor sa kanya na imaginin niyang siya ang unang namatay. Iniisip ba niya na kaya ng kanyang asawa na tiisin ang sakit? Doon lang napagtanto ng doktor kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ng kanyang asawa at baka hindi niya ito kayang tiisin. Sa ganitong paraan, natutunan niyang tanggapin ang katotohanan ito. Pinayagan ng universo na mangyari ito dahil mas malakas ang doktor kaysa sa inaakala niya. Minsan, nagiging malungkot at hindi masaya tayo, dahil hindi natin matanggap ang pagbabago. Minsan, umabot tayo sa isang comfort zone na ayaw na nating lumabas doon. Ayaw nating mag-take ng susunod na hakbang. Ang Morita Therapy ay nangangahulugang pagpapalaya sa mga negatibong iniisip upang mapabuti ang ating buhay. Halimbawa, kung may nagnakaw ng iyong wallet, imbes na magalit sa magnanakaw, maaari mong ilabas ang iyong galit at hinanakit sa pamamagitan ng pagkain ng ice cream na gusto mo sa malapit na ice cream shop. Maaaring may dahilan ang magnanakaw, kaya't kailangan nating maging mas matalino at umintindi. Itinuturo sa atin, ng Nikon Therapy na ang sanhi ng problema ay hindi responsibilidad ng iba, kundi ikaw at ikaw lang. Ibig sabihin, kung hindi ka makakuha ng magandang trabaho, huwag isisi sa iyong paaralan. Maaaring kulang ka pa sa determinasyon o hindi ka pa handa para dito. Kabanata 4. Flow sa lahat ng iyong ginagawa. Mahalaga na tayo ay maging flexible sa buhay, tulad ng basang luwad na madaling hubugin, o tulad ng tubig na walang anyo. Hindi natin dapat katakutan na lumabas sa ating comfort zone. Upang maging pinakamahusay at mahanap ang ating flow, kailangan tayong maging handa na sumubok ng mga bagong bagay. Ang ibig sabihin ng flow dito ay ang passion. Sa madaling salita, ito ay ang pagturing sa iyong trabaho bilang bahagi ng iyong sarili. Maghanap ng aktibidad na medyo mahirap, isang aktibidad na magpapafocus sa iyo na parang wala ng ibang bagay na mahalaga. Upang maabot ang iyong flow, kailangan mong malaman kung ano ang nais mong gawin at kung paano ito gagawin, kung gaano ka kahusay dito, at kung saan ka nito dadalhin. Huwag pumili ng aktibidad na sobrang hirap gawin, kung hindi ay magkakaroon ito ng negatibong epekto sa iyo. At hindi rin dapat sobrang dali, dahil mababagot ka dito. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na layunin. Mag-concentrate sa iyong aktibidad ng labis upang maging produktibo ka hanggat maaari, at mababawasan ang pagkakataon na magkamali. Gagawin nitong mas organisado ang iyong mga pananaw sa buhay. Tandaan na hindi palaging mabuti ang multitasking, dahil hindi ito nagpapalakas ng iyong pagiging produktibo. Ang pagbibigay ng buong atensyon sa isang bagay lamang ay makakatipid sa iyong oras, at matututo kang mag-focus lamang sa isang gawain. Ang takumis ay isang salitang Hapones na nangangahulugang artisan. Ang mga taong ito ay napakahusay sa isang partikular na larangan. Ang kanilang gawain ay kamangha-mangha at mahirap tapatan, at may isang dahilan dito. Laging nauunawaan ng isang artisan ang kahalagahan ng pagiging flow sa kanyang ikigai. Nagtatrabaho siya sa kanyang mga kasangkapan na parang mga kaibigan niya ito. Ang Toyota ay isang kumpanya na nag-eempleyo ng maraming artisan at tinatrato silang parang pinakamahalagang tao sa kumpanya. Ang mga Hapon ay patuloy na sumusunod sa kanilang passion kahit o pagkatapos magretiro. Ayaw nilang mabuhay sa loob lamang ng 4 na sulok ng bahay. Naniniwala silang palaging kailangan nilang maging abala at hindi sila tamad.
Obsessed sila sa paggawa ng bawat gawain ng detalyado. Kaya hindi nakakapagtaka na gustong-gusto ni Steve Jobs ang Japan. Hindi lang dahil kaibigan siya ng may-ari ng Sony na si Akio Morita, kundi dahil ginamit ni Steve Jobs ang maraming pamamaraan ng Sony sa paglikha ng Apple. Bukod kay Michael Jackson, si Steve Jobs ang pangalawang paboritong Amerikano ni Akio. Magkakasundo sila ng husto kaya naging magkasosyo sila sa negosyo at palaging nagbabahagi ng mga ideya upang mapabuti ang kanilang mga produkto. Ang isa pang paboritong Hapon ni Steve Jobs ay si Yukiya Shakunaga, na gumamit ng isang espesyal na tekniko at uri ng porselana na ipinagmalaki ni Shakunaga. Naging fan si Steve ng sining ni Shakunaga at madalas siyang bumili ng isang tasa ng tsaa mula rito. Plano niyang bisitahin ang Toyama upang makita kung saan nagmula ang kamangha-manghang porselanang ito, ngunit hindi ito natuloy. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tinupad ni Shakunaga ang huling hiling ni Steve. Gumawa siya ng 150 tasa ng tsaa. Ginamit niya ang kakuyo, o itim na salamin, at pinili ang pinakamahusay na 12 dito at ipinadala sa pamilya ni Steve Jobs. Ang mga Hapones ay kilala sa buong mundo bilang pinakamodernong bansa sa larangan ng teknolohiya. Ngunit alam mo ba na karamihan sa mga tao doon ay gustong gawin ang kanilang mga trabaho gamit ang kanilang mga kamay? Karaniwan, ang mga gawaing ito ay simple lang, ngunit nangangailangan ng maraming detalye at kasanayan. Isang beses, may isang mang-uukit na nahirapan sa paggawa ng tomago, isang manipis na omelet. Ngunit hindi siya sumuko dahil ang nagnanais ay ang kanyang ikigai. Hindi siya nababato sa paggawa ng itlog sa kusina dahil nagbibigay ito ng malaking kasiyahan sa kanya. Ang gawaing ito ang kanyang fluency, na nakamit niya gamit ang mga kasangkapan. Bagamat mga expert ang mga Hapones sa paggawa ng mga bagong teknolohiya, pinapahalagahan nila na ang makina ay hindi magiging kalaban ng tao. Sa halip, naniniwala sila na ang tao at makina ay dapat magtulungan bilang isang koponan. Si Hayao Miyazaki, direktor ng Ghibli Animation Studio, ay ang taong nagbigay buhay sa isang kagubatan, nagbigay ng damdamin sa mga puno, at nagbigay ng robot na kaibigan sa mga ibon sa pamamagitan ng animation. Bagamat pinadali ng computer ang lahat ng ito, nais pa rin niyang mag-drawing ang kanyang koponan gamit ang kanilang mga kamay, imbes na gumamit ng computer. Nais niyang marating ng mga animator ang kanilang flow sa pamamagitan ng pagguhit gamit ang kanilang mga kamay. Gumamit ang Studio Ghibli ng mga tradisyonal na teknika sa halos lahat ng proseso ng produksyon. Si Miyazaki ay gumugol ng bawat linggo upang tamasahin ang kanyang flow at ikigai. Kahit na nagretiro na siya, hindi niya tinigilan ang pagguhit. Hindi madali talikuran ang iyong passion. Hindi natin lubos na maiintindihan kung paano gumagana ang ikigai, hanggang sa matagpuan natin ang ating sariling ikigai, ngunit ang paghahanap ng ating layunin at paggawa ng mga bagay na mahal natin hanggang sa huling hininga ay isang napakagandang konsepto. Kabanata 5. Mga maestro ng longevity. Ang pinakamahahabang nabubuhay na tao sa buong mundo ay matatagpuan sa Japan. Tinatawag itong Blue Zone. Itinuturo sa atin ng mga taong ito ang mga mahahalagang bagay upang mabuhay ng matagal at magbigay ng inspirasyon sa atin. Ang una sa listahang ito ay si Misao Okawa, anak ng isang negosyante ng tela na ipinanganak noong 1898. Nabuhay siya sa isang panahon kung saan naganap ang maraming mahahalagang kaganapan sa kasaysayan. Madalas niyang sabihin, kumain at matulog, at mabubuhay ka ng matagal. Pumanaw siya sa edad na 117. Kasunod niya sa listahan si Maria Capovia ng Ecuador, na ipinanganak noong 1889 at pumanaw dahil sa pulmonya noong 2006. Siya ay mahilig kay Luis Alarcon, at gustong-gusto niyang sumayaw sa kantang, Maria. Hindi siya kumain ng karne sa buong buhay niya. Kasunod na sa listahan si Jean Clement, na ipinanganak sa France noong 1875 at pumanaw noong 1997 sa edad na 122. Si Guillaume ay itinala bilang pinakamahabang nabuhay na tao sa kasaysayan. Marahil ang kanyang pagpapatawa ay ang lihim kung bakit siya nabuhay ng matagal at natutunan niyang maghanap ng kaligayahan sa bawat maliit na bagay. Si Walter Bruneng ay ipinanganak noong 1896 sa Minnesota. Palagi niyang sinasabi, kung pinapanatili mong abala ang iyong katawan at isipan, mamumuhay ka ng matagal. Pumanaw siya sa edad na 114.
Hindi siya natatakot sa kamatayan dahil para sa kanya, ang kamatayan ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tao na darating din balang araw. Siya ang pangalawang pinakamahabang nabuhay na tao sa kasaysayan ng Amerika. Ang huling pangalan sa listahan ay si Alexander Image. Isa siyang chemist, zoologist, manunulat, at parapsychologist. Pumanaw siya noong 2014 at siya ang huling nakaligtas mula sa digmaang Soviet-Polish. Hindi siya uminom ng alak sa buong buhay niya. Ngayon, ang mga pangalan ng mga tao na tatalakayin natin ay hindi kasama sa Guinness Book of World Records. Ngunit tiyak na nagbibigay sila ng inspirasyon sa atin upang gawing makulay at puno ng kabuluhan ang ating buhay. Una sa listahan ay si Katsushika Hokusai, isang Hapon na pintor na nabuhay noong 18th at 19th siglo. Siya ay isang pintor na sobrang nahulog ang loob sa Mount Fuji. Naniniwala siya na bawat linya ng isang painting ay dapat magsimbolo ng buhay. Itinuturing niya ang kanyang trabaho bilang sarili niya at inilagay ang kanyang buhay sa bawat linya ng painting. Kaya hindi nakakagulat na ang kanyang mga likha ay kilala at pinahahalagahan sa buong mundo. Ang pangalawa sa listahan ay si Osamu Tezuka, na tinatawag na ama ng modernong manga ng Japan. Ang manga ay mga comics at graphic novels na likha ng mga Hapon. Ang huling mga salita niya bago siya pumanaw ay, "Pakiusap, hayaan ninyo akong magtrabaho." Ang nakatago na mensahe dito ay kapag natagpuan mo ang iyong ikigai at flow, wala nang makakapigil sa iyo. Kahit na ginagawa mo ang isang bagay na magaling ka na, laging maghanap ng paraan upang mapabuti pa ito. Patuloy na maghanap at mag-develop ng mga bagong bagay upang mapunan ang iyong mga kakulangan. Manatiling aktibo. Sanayin ang iyong isipan upang mapuno ito ng mga positibong iniisip upang makapag-isip ng maayos. Gawing malusog ang iyong katawan at may kakayahang makaramdam ng magaan. Kabanata 6. Mga aral mula sa mga centenarians ng Japan. Ang Japan ay isa sa mga bansa sa buong mundo na may napakayamang tradisyon at kultura, mula sa kanilang pagkain hanggang sa kanilang mga relihiyosong paniniwala. Lahat ng tao sa Japan ay sumusunod sa relihiyong Shinto. Ang relihiyong Shinto ay naniniwala sa maraming Diyos at Espiritu. Hindi nakatuon ang Shinto sa pagpapaliwanag kung ano ang tama at mali. Sa halip, binibigyang diin ito na ang bawat tao ay dapat magkaroon ng espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng ritual na ito. Naniniwala sila na ang kalikasan ay may sariling kaluluwa. Dapat itong igalang at makipagkaibigan upang magdala lamang ng mabubuting bagay sa iyong buhay. Itinuturo nito sa atin na kumonekta sa kalikasan. Sa Okinawa, ang mga kababaihan ay may espesyal na papel sa mga kaugaliang ito. Sinasabing ang mga kababaihan na tinatawag na yuta ay mga espesyal na napili at may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu sa pamamagitan ng mga tradisyonal na ritual. Karamihan sa mga tao sa Ojimi ay may kani-kanyang mga hardin. Ang Ojimi ay kilala bilang bayan ng maikling buhay. Ito ay dahil sa malaking populasyon ng mga tao na higit sa 80 taon ang edad. Kahit nasa ganitong edad, sila ay sobrang aktibo. Hindi sila nakaupo sa sofa at nanunood ng TV katulad natin. Isa sa mga paniniwala ng mga tao sa Ojimi ay ang Moi, na nangangahulugang pagkakapatiran, pagtutulungan, at pagsuporta sa isa't isa. Ang mga tao sa Ojimi ay mahilig magdiwang ng mga piyesta at okasyon ng masaya at makulay. Mahilig silang magsayaw, kumanta, at magdiwang. Hindi sila nababahala o nadidismaya dahil sa trabaho. Hindi nila pinapayagang mangibabaw ang trabaho sa kanilang buhay. Ito ay dahil tinatangkilik nila ang kanilang trabaho at may malaking sigla at kasiyahan sa paggawa nito. Ang kanilang trabaho ay ang kanilang passion. Naniniwala sila sa pagiging magkaibigan at paggawa ng mabuting relasyon. Ang mga kasapi ng Moi ay hindi masyadong nag-aalala, at hindi rin nagmamadali sa paggawa ng anumang gawain. Iniiwasan nila ang stress, kaya marahil ito ang dahilan kung bakit sila nabubuhay ng matagal at maginhawa. Kabanata 7. Ang Dieta ng Ikigai. Ang mga Hapon ay kilala rin sa kanilang husay sa pagluluto. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ang kanilang mangkok ay maliit. Paano nga ba sila nabubusog sa kaunting pagkain? Paano nga ba ito nakakabusog sa kanilang tiyan? Dahil ang layunin nila ay hindi mapuno ng sobra ang kanilang tiyan. Ito ang konsepto ng Harihachibo, o ang 80% na patakaran.
Ang mga tao sa Okinawa ay ipinatupad ito at hindi sila kumakain ng matamis pagkatapos ng pagkain. Pinananatili nila ang mababang antas ng kalorya sa kanilang katawan dahil naniniwala silang ito ang sikreto sa mahabang buhay. Ang mga sakahan sa Okinawa ay mayaman sa natural na antioxidants tulad ng tofu, miso, tuna, carrot, sibuyas, kamote, at jasmine. Ang mga antioxidants ay tumutulong upang mapanatili tayong bata at protektahan tayo mula sa mga sakit. Kaya naman ang mga tao sa Okinawa ay mukhang mas bata kaysa sa kanilang tunay na edad at nananatiling malusog at ligtas mula sa mga sakit. Kabanata 8. Magagaan na paggalaw, mas mahabang buhay. Alam nating lahat na isa sa mga lihim ng mahabang buhay ay ang pisikal na kalusugan. Nakakatulong ito sa pagpaparelax ng iyong isipan at katawan. Kung hindi mo kayang sundan ang dieta ng Harahachibo ng Japan, maaari mong sunugin ang mga kalorya sa pamamagitan ng radiatasyo, yoga, tai chi, o qigong. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang pag-upo ng 30 minuto ay nagpapabagal ng metabolismo ng ating katawan ng 70%. Ang metabolismo ay ang proseso sa ating katawan na unang nagbabasag ng pagkain at pagkatapos ay binabago ito sa enerhiya. Ibig sabihin, kung ang iyong nakasanayan ay ang umupo at manood ng TV ng maraming oras araw-araw, maraming cholesterol ang naiipon sa iyong mga ugat. Kung magsisimula kang mag-ehersisyo ng magaan, kahit 5 minuto lang, babalik na sa normal ang iyong metabolismo. Maaari mo pa itong gawin sa opisina. Halimbawa, maaari kang mag-radio tasyo, na tumatagal lang ng 5 hanggang 10 minuto. Ang pangunahing ideya ng radio tasyo ay ang pag-extend ng mga braso mo pataas ng iyong ulo. Hindi mo na kailangan ng anumang kagamitan sa pag-eehersisyo para dito. Madali mo itong magagawa sa bahay o sa opisina. Sa 5 minutong ehersisyong ito, kailangan mong tumayo ng tuwid at i-extend ang iyong mga braso pataas ng ulo, tapos ibababa mo ito at uulitin. Maaari mo ring ipatong ang iyong mga kamay sa iyong dibdib habang ibinababa ito, o kaya ipagtabi ang mga ito bago itaas muli. Kabanata 9. Resilience at wabi-sabi. Ngayon, pag-uusapan natin ang resilience. Ano nga ba ang ibig sabihin ng resilience? May kasabihang Hapon na, fall 7 times, get up 8 times. Ang ibig sabihin ng resilience ay ang muling pagbangon. Minsan, nakakaramdam tayo na parang tapos na ang lahat sa buhay at mahirap nang mabuhay ng ganito. Ngunit isipin mo kung saan pupunta ang lahat ng iyong pagsisikap. Imbis na mawala ng pag-asa, mag-focus sa iyong layunin. Ano man ang kailangan mong gawin, ipagpatuloy mo ang pagsunod sa iyong passion. Tandaan, hindi ito natatapos hanggat hindi pa natatapos ang buhay. Ang tao ay ipinanganak na may ego. Minsan, ang ating mga hangarin sa buhay ay napakaliit, hindi makatwiran, at pangkaraniwan. Tayo ay pabigla-bigla at madalas na nagsisimulang maghangad ng isang bagay nang hindi iniisip, kahit alam nating magiging pansamantalang kaligayahan lang ito. Nagiging alipin tayo ng ugaling ito. Dahil dito, nagiging makasarili tayo at nagsisimulang mapuno ng negatibong damdamin ang ating puso. Halimbawa, isipin mo na nais mong bilhin ang bag na binili ng kaklase mo noong nakaraang linggo. Kaya't naghanap ka ng part-time na trabaho na hindi mo naman gusto. Ang bag na iyon lang ang umiikot sa isip mo. Marahil hindi mo rin namamalaya na ang katrabaho mo na mas kailangan ng trabaho dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang may sakit na kapatid. Naiintindihan mo ba? Naging ganid ka sa pagnanais ng bag na iyon kaya't para makuha ito, nakuha mo ang isang bagay na mas kailangan ng iba. Nakamit mo ang iyong kaligayahan sa kapinsalaan ng iba. Kailangan nating maging mas emosyonal na malakas. Kailangan nating alisin ang mga negatibong emosyon. Ito ang tinuturo ng Budismo at Stoicism sa atin. Ang ating layunin ay maging disiplinado. Walang masama sa maghangad o magnais ng isang bagay, ngunit ito ay okay lamang kung ikaw ang may kontrol. Masama ito kapag ang hangarin na iyon ang kumokontrol sa iyo at ikaw ay naging alipin nito. Isang aral din ng Stoicism ang pag-alam kung ano ang kaya nating kontrolin at kung ano ang hindi. Kung susubukan mong kontrolin ang lahat, mapupuno ka ng galit at negatibong damdamin. Sanayin ang iyong isipan upang alisin ang mga emosyon tulad ng galit, inis, at pagkamuhi. Gawing magalang at mapagpakumbaba ang iyong sarili.
Huwag hayaang gawing hungkag ng iyong ego ang iyong buhay. Isa pang magandang kasabihan ay, walang permanente sa mundo. Ibig sabihin, walang bagay ang tumatagal magpakailanman, ngunit hindi tayo dapat malungkot sa pagkarinig nito. Dapat nating tanggapin na ang bukas ang katotohanang wala talagang permanente dito. Kapag tinanggap natin ito, kahit mawalan tayo ng mahal sa buhay o ng bagay na mahal natin, magagawa nating iligtas ang ating sarili mula sa sakit at paghihirap. Maraming tao ang nagiging emosyonal na nakatali sa mga bagay na iniisip nilang mawawala. Nagsisimula silang mag-ugnay ng mga bagay sa kanilang isipan na tiyak na masisira balang araw. Kaya't kapag nawawala ang mga bagay na ito, sila rin ay nagiging sira sa loob. Ang wabi-sabi at ichigo-ichi ay mga konsepto na nagtuturo sa atin na pahalagahan ang mga kamalian at imperpeksyon sa ating paligid. Nagtuturo itong makita ang kagandahan sa lahat ng bagay at tingnan ito mula sa positibong pananaw. Halimbawa, kung may batang may autism sa inyong paaralan, tretuhin siya ng tulad ng iba dahil siya ay ganap na normal. Walang depekto para sa kanya. Hindi lang natin sila nauunawaan ng maayos. Kaya't tinitingnan natin sila mula sa isang negatibong pananaw, at kailangan nating baguhin ang ganitong pag-iisip. Ang anti-fragility ay nangangahulugang hindi mahina at hindi madaling mabasag. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa dahil sa mga kalamidad tulad ng lindol, bagyo o tsunami. Ngunit kapag sila ay nakaligtas, napagtanto nila na mas naging malakas sila dahil dito. Ang anti-fragility ay nangangahulugang patuloy na mabuhay ng buo kahit gaano man kahirap magsimula muli. Halimbawa, ang lahat ay natatakot sa isang boksingero na maraming mga sugat sa katawan, ngunit ang mga sugat na iyon ay dulot ng mga suntok. Bago siya maging matagumpay, marami siyang pinagdaanan, tiniis na sakit at paghihirap, ngunit hindi siya sumuko. Bumulusok siya at muling bumangon. Conclusion. Ngayon naiintindihan mo na ang kahulugan ng pagkakaroon ng layunin sa buhay sa pamamagitan ng aklat na ito. Itinuturo ng aklat na ito ang sining ng pamumuhay. Anuman ang paraan ng pamumuhay na pinili mo, ikaw mismo ang may responsibilidad dito. Ang buhay natin ay hindi isang problema na kailangang lutasin. Ang buhay ay nilikha upang ipamuhay ng buo. Lahat tayo ay abala sa paghahanap ng ikigay sa ating buhay. Ang sandali na magbibigay ka at iiwan ang iyong passion ay parang paghihiwalay ng isang bahagi ng iyong katawan mula sa iyong sarili. Kahit gaano man karaming oras ang ilaan mo sa paghahanap ng iyong ikigay, mag-enjoy ka sa paglalakbay. Habang ikaw ay nasa landas ng pagtuklas, mahalaga na kumain ng masustansyang pagkain at palibutan ang iyong sarili ng mga mabubuting tao. Ang mga positibong tao lamang ang makakatulong sa iyong paglago at pipigilan ka mula sa pagkaligaw ng iyong flow. Laging magpakita ng ngiti sa iyong mukha at manatiling positibo. Bigyan mo ang iyong sarili ng mga pahinga paminsan-minsan, at tandaan na ang iyong layunin ay matutunan ang iyong ikigay. Kung mabigo ka sa unang pagtatangka, wala itong kahulugan. Huwag mong parusahan ang iyong sarili. Matutong mag-relax ng kaunti. Matutong mahalin ang iyong sarili at tretuhin ang iyong sarili ng mabuti. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako naniniwala. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ikigay. Ngunit ang isang bagay na pareho sa atin ay ito ay nakatago sa loob natin, at kailangan natin itong hanapin ng may pasensya. Ang bawat tao ay may passion at natatanging talento na nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Naniniwala si Viktor Frankl na ang ating misyon ay matuklasan ang ating ikigay. Matutong magpasalamat sa lahat ng nakuha mo at sa mga taong nakilala mo sa iyong paglalakbay. Tandaan mo na lahat ng ito ay walang kasing biyaya. Naway pahalagahan mo ang bawat sandali ng iyong ikigay, ang iyong pagmamahal at passion, bilang isang yaman, at mag-enjoy sa bawat sandali nito. Anuman ang mangyari, huwag kang susuko. Pananaw. Ang ikigay ay isang paanyaya sa mas makabuluhang buhay sa pamamagitan ng pagtuklas ng layunin, simpleng kasiyahan, at balanse sa bawat aspeto ng ating pamumuhay. Itinuturo nito na ang mahabang buhay ay hindi lamang dulot ng pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang koneksyon sa iba, positibong pananaw, at tuloy-tuloy na paglalakbay patungo sa personal na paglago. Isang mahalagang aral mula sa aklat ay ang pagtutok sa kasalukuyan ng pag-iwas sa pagmamadali ng modernong mundo at ang pagkilala sa halaga ng mabagal ngunit matatag na progreso.
Sa bawat talakayan, ang konsepto ng Ikigai ay inilalarawan bilang isang mapa na nagdadala sa atin mula sa simpleng pamumuhay patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa kontekstong Pilipino, maaari itong iugnay sa ating kaugalian ng pagtutulungan, o bayanihan at pagpapahalaga sa pamilya, na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas. Ang mga simpleng gawi, tulad ng pagkain ng masustansya, pakikisalamuha, at pagiging mapagpasalamat, ay mga hakbang upang maramdaman ang Ikigai sa araw-araw na buhay. Sa kabuuan, ang Ikigai ay hindi lamang isang gabay sa mahabang buhay, kundi isang paalala na ang kahulugan ng buhay ay natutuklasan sa maliliit na sandali na puno ng layunin, kagalakan, at pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nakatulong ito sa iyong pag-unawa at pagkatuto. Kung mayroon kayong gustong libro na ipasummary, mag-comment lang sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang mga Tagalog audiobook summary. Maraming salamat at hanggang sa muli.